Para po doon sa mga newcomers, we're doing an expository preaching on the book of John. So, madali lang po ito, verse by verse. We're trying to explain each verse one at a time, sabi ni Pastor John MacArthur. And we're now in John chapter 5, verses 25 to 29. O sa Pilipino ay Juan, Kabanatang 5, mga talatang 25 hanggang 29. At ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay ang muling pagkabuhay ng mga patay, or the resurrection of the dead. This is the word of the Lord. May I request everyone to stand up as we read God's holy word. Verse 25, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga magsisigawa ng mabuti, o ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mabuli sa buhay, sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mabuli sa paghatol. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po kayo. Isa po marahil, mga minamahal, kung magsa-survey tayo, at palagay ko hindi naman tayo nagkakamali dito, tungkol po sa kinatatakutan ng tao ay ang usapin po ng kamatayan. Amen po ba kayo, mga kapatid? Sino po dito hindi natakot mamatay? Not afraid to die? Hala? Natural pong pakiramdam ng mga tao, mga kapatid, ang pagkatakot. Even in fact, sa isang mananampalataya, hindi ko masasabi na 100% wala ng takot ang isa pong mananampalataya. We will just be honest sa atin pong mga sarili. At nag-isip po ako, bakit ba kahit mananampalataya, parang natatakot pa rin mamatay? Lalo na yung hindi pa mananampalataya. Marahil kasi hindi natin alam yung pakiramdam. Ano ba feeling nung namamatay? Diba? Hindi natin alam kung gaano po ba kahirap yung unti-unting nalalagutan na po tayo ng hininga. Hindi natin alam kung gaano po ba kasakit ang mamatay sa pamamagitan halimbawa ng isang malubhang sakit o isang aksidente. O kaya naman, natatakot tayong mamatay dahil nag-aalala po tayo sa ating mga mahal sa buhay. O kaya naman ay hindi talaga tayo sigurado. Ito yung pinaka nakakatakot. We're afraid to die because we don't know where our souls will go after this short life. Hindi natin alam kung saan pupunta yung kaluluwa na ito after po nating mamatay. And there are only two destinations, heaven or hell. There is no purgatory. Langit lang po, mga minamahal, at lupa ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Hindi po totoo yung doktrina ng purgatorio. At ang takot pong ito sa kamatayan ay hindi po kayang pawiin halimbawa ng dami mong naipong pera sa bangko. Amen po ba? No matter how many money you have in the bank, it will not give you peace when we talk about death. Kaya naman, if you have a stable job, it will not give you peace when you see the death eye to eye. No? Hindi ka bibigyan ng kapayapaan ng stable mong trabaho, pagkakaroon mo ng stable support system, pagkakaroon mo ng mataas na edukasyon, kung nakapag-graduate ka ng college, masteral or doctorate, o kaya naman pagkakaroon mo ng maayos na kalusugan, o anuman pong mga bagay meron sa mundo. Pagsama-samahin na po natin ang lahat. Kapag po pinag-uusapan na ang kamatayan, hindi po tayo mabibigyan ng kapayapaan ng lahat ng mga ito. Sa mga panahong nakikita mo na, mga minamahal, ng mata sa mata ang kamatayan, hindi mo na iisipin ang aral mo, hindi mo na iisipin ang dami ng pera mo,
Iyon ang realidad ng kamatayan. Wala na pong halaga ang mga bagay po na ito. Hindi na po tayo mabibigyan ng pagkakalma ng mga bagay na ito. Kaya po napakalaking kabalintunaan, isang malaking kahangalan kung gugugulin po natin ang buo nating lakas at buo nating buhay sa mga bagay na temporal, na para bagang hindi na tayo mamamatay isang araw. Isang napakalaking kamangmangan. It's a great foolishness if magpapakasasa tayo sa mga layaw ng sanlibutan. Uubusin natin ang buo nating panahon sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, at hindi natin bibigyan ng pansin ang kabilang buhay. Sapagkat sa araw, ayaw man po natin at sa gusto, isang araw, mga minamahal, isang araw, magpapantay po ang ating mga paa, ibabaon po tayo ng 6 na pulgada sa ilalim ng lupa. 6 feet underground. Eka nga po, mga minamahal, panapanahon lang yan. Now, una-una lang yan. Narinig niyo na po ba yun? Pero alam po ang sigurado, lahat po tayo ay mamamatay. All of us will die. Maliban na lang po kung aabutan tayo ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na nabubuhay pa, tayo po ay aagawin niya sa langit. Ngunit may isa pong katotohanan na tinuturo ang banal na kasulatan upang magkaroon po tayo ng tapang o ng lakas ng loob upang harapin po ang tiyak na kamatayan. Yan po ay kung tayo po ay magkakaroon ng katiyakan na bagamat tayo po ay mamamatay physically, tayo po ay bubuhayin muli physically. At iyan po ay mangyayari lamang kung tayo po ay nakatitiyak na tayo po ay binuhay na muli spiritually sa pamamagitan ng pangangaral ng gospel at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung tinatawag po ni Jesus Christ sa pakikipag-usap niya kay Nicodemo na kapanganakang muli, born again experience. Kapag naranasan natin na born again tayo in spirit, na panganak tayo muli, we will no longer experience this kind of death, eternal death. At parehas po nating makikita yung dalawang klase ng pagkabuhay muli na yan, or yung resurrection na yan, sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon in John chapter 5, verses 25 to 29. Dito po, makikita natin yung dalawang klaseng pagkabuhay muli. Two kinds of resurrection. Ang una po ay spiritual, at ang huli naman po ay physical. Ang una po ay hindi nararanasan ng lahat ng tao, ang huli naman po ay nararanasan ng lahat ng tao. Ang una po ay presenteng nangyayari na sa buhay po natin, ang huli naman po ay mangyayari pa lang sa hinaharap. Ngunit bakit po ba umabot sa puntong ito, mga kapatid? Marahil tinatanong ninyo yung pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pagkabuhay muli. So maalala po ninyo yung context nung pong ating pinag-aaralan na yung time po na ito ay si Jesus Christ ay inuusig ng mga leaders ng mga Hudyo dahil po siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat, bagay na kabawal-bawalan noong panahon po ng lumang tipan. So meron po siyang pinagaling na may sakit na 38 years na according sa verses 1 to 16. And then pagdating po sa verses 17 to all the way to verse 46, mababasa po natin dyan ang napakahabang pangatwiran ng ating Panginoong Hesus kung bakit po siya mayroong karapatan, why He has rights and authority to heal even on the Sabbath day. Ang argumento po na makikita ninyo na sinasabi ng Panginoong Hesus in verses 17 to 46 ay ang pagiging kapantay niya sa Diyos. So siya ay mayroong authority, mayroong siyang right na gumawa even sa Sabbath day because He is God. He is equal with God. Yun po yung argument na binigay ng ating Panginoong Hesus. At kung maaalala niyo po yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, in verses 17 to 18, pinaliwanag po dyan ng ating Panginoong Hesus yung pagiging kapantay niya sa kalikasan ng Diyos. Meaning, hindi siya isang tao lang, hindi siya isang maliit na uri ng Diyos lamang. Siya po ay kapantay ng Diyos, equal in essence, equal in deity. And in verses 19 to 20, sinabi niya dyan yung kanyang pagiging kapantay ng Diyos sa gawa. He is equal with God in His works.
Meaning, lahat po ng ginagawa niya na ay pawang ginagawa din ng kalooban ng Ama, or may tuturing po nating lahat ng ginawa ni Jesus Christ ay gawa din ng Diyos. And in verse 21, naaral po natin na ang Panginoong Jesus po ay kapantay ng Diyos sa kapangyarihan. He is equal with God in power. Meaning, lahat po ng kayang gawin ng Diyos Ama, namely, yung resurrection o pagbuhay muli sa mga patay, ay kaya din gawin ng Diyos Anak. And in verse 22, pinaliwanag niya na siya ay kapantay ng Diyos sa paghatol. He is equal with God in judgment. Meaning, kung paanong ang Diyos Ama ay may karapatang humatol, gayon din naman po ang Diyos Anak. And then pagdating sa verse 23, naaral po natin doon na sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay kapantay ng Diyos sa karangalan. He is equal with God in honor. Meaning, lahat po ng pagpapahalaga, lahat po ng pagsunod, lahat po ng pagsamba na nararapat lamang po sa nag-iisang Diyos ay karapat dapat ding tanggapin ng anak ng Diyos. Karapat dapat ding tanggapin ni Jesus Christ. Christ is worthy of our worship, service, and everything, even our life. And then in verse 24, naaral po natin na si Jesus ay kapantay ng Diyos sa salita. He is equal with God in His words. Meaning, lahat po ng sinasabi ni Jesus ay kasing bigat ng authority ng salita ng Diyos. Na pagdating po sa verses 25 to 29, which is our text, nagpatuloy pa din po ang Panginoong Jesus sa pangangatuwiran tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Continuing His argument about His true identity, na siya po ay kapantay ng Diyos, therefore, siya po ay meron ding karapatan na magpagaling even sa araw ng Sabat. And in verses 25 to 29, binalikan po niya yung kanyang nauna ng argument in verse 21, na siya po ay kapantay ng Diyos sa power or sa kapangyarihan, and therefore, may kakayanan din siyang sa buhay o may kakayanan din siya o may kapangyarihan din siya, may authority din po siya sa buhay o kamatayan ng isang tao. Sa atin pong teksto na pinag-aaralan ngayon, inelaborate po niya yan, yung about sa resurrection and about sa judgment o yung kapangyarihan o authority ni Jesus to resurrect somebody from the dead and to judge sinners. Ito again ay sapagkat kapantay siya ng Diyos, sapagkat siya po ay Diyos. Marahil mga kapatid, nagri-ring na sa tenga ninyo yung paulit-ulit po nating pinag-aaralan mula pa nung mga nakaraan kung sino si Jesus. And I hope and pray na sana po as we study the book of John, mas nakikilala mo si Jesus. That si Jesus ay hindi lang basta tao. Si Jesus ay hindi lang lesser God. Si Jesus ay equal with God. Jesus is truly God and truly man. So yan po yung context ng mga talatang ating pinag-aaralan. Ngayon mga kapatid, hinati lamang po natin ito sa dalawang bahagi. So wag po kayong mag-alala. I hope hindi naman ito hahaba. 2 points yung atin pong gustong pag-aralan ngayon. I divided this in 2 parts. First, ang spiritual na pagkabuhay, or sa English ay spiritual resurrection from verses 25 to 27. And then, yung panghuli ay pinamaganda natin ang physical na muling pagkabuhay or physical resurrection in verses 28 to 29. Spiritual resurrection, physical resurrection. So pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid. Una, gusto ko pong pansinin niyo yung una nating punto, namely, ang espiritual na muling pagkabuhay. Spiritual resurrection. At nakuha po natin ito from verses 25 to 27. Sa mga talata pong ito, makikita niyo po ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesus tungkol po sa espiritual na muling pagkabuhay, yung spiritual resurrection. Pansinin niyo po yung banggit in verse 25. Sabi po doon, katotohanan sinasabi ko sa inyo. So let's stop right there. Dito po makikita natin ang paulit-ulit na pong pananalita ng ating Panginoong Jesus mula pa ng chapter 1 verse 51, chapter 3 verses 3 and 5 and 11,
and chapter 5 verse 19 and verse 24. Paulit-ulit yung binabanggit, truly, truly, I say unto you. Ano, katotohanan sinasabi ko sa inyo. And when Jesus is saying those words, ay ito po yung nagpapatungkol na yung kanyang sinasabi ay walang halong biro, walang halong panloloko, walang halong kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Therefore, dapat po nating bigyan ng buong atensyon at dapat po nating sampalatayanan. Sabi po again sa verse 25, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga makarinig ay mga bubuhay. Mga bubuhay. So, sino po yung mga patay? Who are the dead people Christ is talking about in this verse? Na makakarinig daw po ng tinig ng ating Panginoon at sila daw po ay mabubuhay. Ito po ay hindi pumapatungkol sa mga patay na physically, sapagkat kung titingnan niyo po yung context, particularly in verse 28, ang pagkabuhay po muli sa mga patay physical ay mangyayari pa lang sa hinaharap. Physical resurrection is still future. It will happen when Christ comes back, and we will study it later. Ang sabi po sa verse 28, dumarating pa lang. Diba? Kaya future. Unlike sa verse 25, na sinasabi ng Panginoon Jesus, dumarating na ang panahon at ngayon nga, present. So ano pong klaseng patay ang binabanggit sa verse 25 na binubuhay muli, present tense ng ating Panginoon Jesus sa talatang ito? Ito po yung mga patay spiritually, dead spiritually. Meaning, sila po yung mga tao na bagamat buhay physically, sila po ay patay spiritually. People who are dead physically, but dead people who are alive physically, but dead spiritually. And there are those kinds of people even now who are alive but dead. Wala silang panlasa sa mga spiritual na bagay. When we talk about spiritual things, they are not interested. Wala silang pakiramdam sa kapahamakang nag-aabang. When we warn them that there will be a judgment day, they don't care because they are dead. Mga patay po sila, wala silang lakas o kakayanang iligtas ang kanilang sarili sapagkat sila po ay patay spiritually. They don't care. They can't save themselves from the wrath to come. Wala silang kakayanang sumampalataya. They can't believe on their own. Maliban na sila'y bigyan ng kakayanan ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakang muli sa Espiritu. Dead people cannot save themselves unless God intervene. Unless God give them faith, they cannot trust Jesus Christ for salvation. Sila po yung sinasabi ni Apostle Paul in Ephesians chapter 2 or Efeso 2:1 hanggang 3 na mga patay espiritual dahil po sa kanilang mga pagsalansang at mga kasalanan. Sila po ay lumalakad ayon sa takbo ng sanlibutan ito. They walk according to the world. Sila po yung mga taong sumusunod kay Satanas kaysa sa Diyos. They follow Satan rather than God. Sila po yung mga anak ng pagsuway. They are children of disobedience. Sila po ay gumagawa ayon sa makasalanang pita ng laman. They follow the desires of the flesh. Dahil dyan, according to Ephesians chapter 2 verse 3, they are children of wrath. Sila po ay anak sa kagalitan at karapat dapat sa galit, parusa at hatol ng Diyos. Ito po yung mga taong patay spiritually. In Romans chapter 3 verse 10 and following, ipinakilala ni Apostle Paul yung mga taong patay spiritually bilang mga taong hindi matuwid. They are not righteous. Mga di nakakaunawa sa katotohanan. They don't understand the truth. Mga hindi humahanap sa Diyos. They don't seek God. Mga taong nagsisilihis sa daan ng Diyos. Mga taong walang saysay at marami pa pong ibang description sa Scripture about spiritually dead people.
At dahil po sa ganitong kalalagayan ng mga tao, sila po ay deserving sa eternal punishment or hell. Ito po ba, mga minamahal, ang presente mong kalalagayan ngayon? I mean, honestly, if you will examine your heart, if you will examine your life, ganito mo ba na isa sa larawan ng iyong buhay? That you don't desire God, you don't seek God. In fact, naririto ka kasi napilitan ka lang. Wala kang desire to honor God, to worship God, and to know God. Ganito po yung buhay ng isang taong patay. Paglabas mo sa church na ito, mamumuhay ka like the world. You will live like the world. And you have no difference from the world. You talk like the world, you wear clothes like the world, you act like the world, you watch what the world watch. You are dead people, spiritually dead people, and you will experience God's wrath and judgment one day. And it's an awful thing. Ngunit sa kabila po ng pagiging patay spiritual ng mga tao, si Jesus Christ po bilang Diyos, ang sabi ng talata ay may kakayanang buhayin silang muli. Kung ikaw ay nare-realize mo sa mga oras na ito that I'm dead physically, don't lose hope. Christ can raise somebody from the dead. Sila daw po ay mabubuhay muli spiritually. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi po ba maraming nakikinig kay Jesus Christ pero patay pa rin spiritually? They still don't believe Jesus? Hindi po ba maraming nakarinig ng tinig ng Panginoong Jesus noong panahon ito, ngunit hindi pa rin sila sumasampalataya? Ano pong ibig sabihin nito? Na kapag narinig nila si Jesus, they will live. Ito po ay sapagkat yung tinig, yung voice ng Panginoong Jesus dito ay naririnig ng isang taong patay, ay hindi na naririnig ng isang taong patay, hindi lang po basta ordinaryong tinig. Ito po ay makapangyarihang tinig na nangungusap sa puso ng mga taong patay spiritual. Nasa oras na marinig po nila ito, sila po ay magkakaroon ng buhay. Ito po yung tinig ng Panginoong Yesus na naririnig ng mga tao, naririnig ng mga makasalanan sa pamamagitan ng preaching ng gospel and through the power of the Holy Spirit. Ebanghelyo, gospel na nagsasabi sa atin na ikaw ay maniwala na si Jesus Christ ay God na nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang pagbayaran ng mga kasalanan ginawa mo, upang magsilbing alay para sa ating mga kasalanan, upang ang puot ng Diyos ay mapaglubag ng kanyang ginawang sakripisyo sa krus. Jesus Christ propitiates the wrath of God through the cross. And now, on the third day, He has risen from the dead. Na nagpapatunay na tagumpay ang kanyang sakripisyo. Yun yung gospel, mga minamahal, na kapag sinampalatayanan mo, ikaw ay hindi na makakaranas ng kapahamakang ito, kundi buhay na walang hanggan na naghihintay sa iyo. Kaya mapalad ka ngayon, kapatid, na ikaw ay naririto ngayon. No? If you are not yet saved, and then you are here, you are blessed because you're hearing the gospel. At napakalaki po ng tsansa na ikaw po ay buhaying muli ng Diyos through the gospel and through the power of the Holy Spirit. Now, after po nito, nung verse 25, binanggit po ng Panginoong Jesus kung bakit po siya may kakayanang gawin ito. Ano? O kung bakit siya may kakayanang bigyang buhay yung mga patay espiritual. Ang sabi po sa verse 26, sapagkat, or for, so he's giving his reason why he has that kind of why he has the authority, why he has this power to resurrect somebody from the dead. Sapagkat, sabi, kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Nakita niyo po ba yon sa inyong mga Biblia? Sinasabi ulit dito ng Panginoong Jesus, gaya ng naaral na po natin
in verse 21 na yung anak ng Diyos ay may kakayanan ding bumuhay ng mga patay gaya ng Ama sapagkat siya ay source ng buhay. Siya ay hindi nakadepende sa iba para makabuhay. Siya po ay magkabuhay rather. Siya po ay Diyos na nakapagsasarili. Siya po ay Diyos na pinagmumulan ng buhay ng lahat ng mga may buhay. Si Jesus po ay may kakayanang bumuhay ng mga taong patay spiritual simply because siya din po ay Diyos gaya ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Yan po yung reason na sinabi ni Jesus, I can do that because I am God, said the Lord. Ngunit kung obserbahan po natin yung verse 25, verse 26, tila hindi nag-originate kay Jesus yung kakayanan niya ngayon. Nakita niyo po ba yun? Sa unang basa, tila ito ipinagkaloob lang sa kanya ng Ama. Tingnan niyo po ulit yung verse 26. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay na sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak, di ba? Na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Sa unang basa, mga kapatid, tila nagkaroon lang ng kakayanang magkaroon ng buhay sa kanyang sarili ang anak dahil ipinagkaloob po ito ng Ama. Ngunit alam po natin, mga minamahal, sa mga nakaraan po nating pag-aaral, na si Jesus po bilang Diyos ay hindi po nakadepende kanino pa man para magkabuhay. In fact, siya po ang manlilikha ng lahat. He is the creator of everything. John chapter 1 verses 1 to 3. Siya po ay nagsusustina ng lahat. He is the sustainer of everything according to Hebrews 1. Sa makatuwid, ang ibig sabihin lamang po nito ay ipinagkaloob po ng Ama ang otoridad na bumuhay ng mga patay buhat pa sa walang hanggan kay Jesus Christ. Kung paanong ipinagkaloob din po ng Diyos sa anak ang karapatang humatol buhat pa sa walang hanggan gaya ng inaral na po natin in verse 27. Sa makatuwid, lahat po ng pagbuhay ng Diyos sa mga espiritual na patay buhat pa po ng Old Testament ay involved po ang ating Panginoong Hesukristo gaya po ng paghatol na ginawa niya even that time. Mga kapatid, maaaring hindi po nagme-make sense lahat. Paano po yun? Binigay kay Jesus, pero at the same time, si Jesus din ay may kakayanan sa kanyang sarili. Well, that's the mystery of the Trinity na bumabalo sa banal na Trinidad. Naiintindihan ko po, pero mahirap pong unawain. Pero yan po yung totoo. Maliban po sa kapangyarihan na bumuhay ng mga espiritual na patay na binanggit sa verse 26, si Jesus din daw po ay may karapatang gawin ang kabaliktaran nito. Ano po yung kabaliktaran ng eternal life? The opposite of eternal life. Si Jesus din po ay may kakayanang humatol, to judge. Na naaral na po natin, binanggit na niya in verse 22, and then he repeated it in verse 27. Ang sabi po sa verse 27, at binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Kita niyo po ba yun? Si Jesus daw po ay binigyan ng kapamahalaan or authority to judge sapagkat siya po ay anak ng tao. He is the Son of Man. Now, mga kapatid, bakit po tinawag si Jesus from Son of God to become a Son of Man? O bilang anak ng tao, marami pong possible na dahilan, mga kapatid. Ang isa po ay sapagkat ang titulo po, yung title na Son of Man o anak ng tao, ay titulo din pong ginagamit para sa anak ng Diyos. Alam niyo po ba yon? Hindi po necessarily pag sinabing Son of Man, tao agad ang ibig sabihin. If we will go back to Daniel chapter 7, verses 13 to 14, ang sabi po doon, hayaan niyo basahin ko siya. Daniel 7:13 to 14, ako'y nakakita ng pangitain, sabi ni Prophet Daniel, sa gabi, at narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao, Son of Man. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, or yung tinatawag na Ancient of Days pertaining to Yahweh. At inilapit nila siya sa harap niya, verse 14, at binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga lingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Sa mga talata po ito, mga kapatid, nakita natin
na yung karapatan at otoridad na meron lamang ang isang Diyos, according lalo na sa Daniel 7 verse 14, ay pinekredit sa anak ng tao in verse 13. Sa makatuwid, yung sinabi po ng ating Panginoong Jesus in John chapter 5 verse 27 na siya po ay may karapatang humatol sapagkat siya ay anak ng tao, sinasabi niya sa harapan ng mga Hudyo na siya ay may karapatang gawin iyon sapagkat siya ay Diyos na binabanggit sa Daniel chapter 7. Siya yung anak ng tao na binabanggit sa Daniel chapter 7. So yan po yung unang possible na dahilan na kaya ginamit ni Jesus yung term na anak ng tao for himself. Ang isa pa pong possible na reason ay sapagkat pinakikilala din po niya yung kanyang sarili bilang isa ding tunay na tao. Hindi naman po natin inaalis na si Jesus Christ ay meron ding nature. He has two natures, God and man. Sapagkat kung pag-aaralan po natin ang aklat ni Daniel, makikita natin doon na yung titulong anak ng tao, Son of Man, is also a title for a man, namely Daniel. So parang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus in verse 27 na hindi lamang siya may karapatang humatol bilang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na maging yung mga lihim na baho ng tao, siya din po ay may karapatang humatol bilang tao sapagkat lahat ng pagtutukso na naranasan ng tao ay na-experience po first hand ng ating Panginoong Jesus. Therefore, siya po ay karapat-dapat na tagahatol sapagkat siya ay tunay na Diyos at siya po ay tunay na tao. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid, why Jesus Christ used the term Son of Man for himself? At nakakabigla po ito para sa mga pinunong Hudyo na nakikinig sa kanya sapagkat siya na tila ordinaryong tao lang. Baka na ipagkakamali nyo. Nung naglalakad si Jesus Christ during those time, hindi po siya umiila, wala siyang hilo sa kanyang ulo. Ordinaryong tao lang siya, kagaya mo at gaya ko. Ganun siya nakikita ng mga Hudyong ito, pero napakataas ng kanyang claim para sa kanyang sarili. He has also the power. He has also the power to resurrect the dead and also to judge. Because He is God. So parang sinasabi ng ating Panginoong Jesus in verse 27 na hindi lamang siya may karapatang humatol bilang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, maging lihim na baho ng tao. Siya po ay may karapatang humatol. So nakakabigla po, mga kapatid, ang mga claim po na ito para sa mga Hudyo. So I hope nakikita niyo po, mga kapatid, kung gaano kadakila ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Salamat po sa isa. Siya po ay may kapangyarihan upang buhayin muli ang taong patay espiritual. Siya din po ay may kakayanang humatol sa mga taong mananatiling patay espiritual. Tingnan po natin yung panghuli po nating punto, ang physical na muling pagkabuhay o yung physical resurrection. Panghuli na po yan. Nakita po natin in verses 28 to 29. I hope nasusundan niyo po ako. Dito po nakikita natin na pinapaliwanag po ng ating Panginoong Jesus na hindi lang siya may kakayanang bumuhay ng mga taong patay spiritually, siya din po ay may kakayanang bumuhay ng mga tao na patay physically. Pasinin niyo po yung banggit in verses 28 to 29. Sabi ho doon, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay ng maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay ng maguli sa paghatol. So paano natin nasabi, mga kapatid, na ang sinasabi dito ni Jesus Christ ay pumapatungkol sa physical resurrection o yung physical na pagkabuhay muli ng lahat ng mga tao? Kasi ang sabi doon sa verse 28, yung bubuhayin daw po niya ay nasaan? Nasusundan niyo po ba? Nasa libingan. At ang pumupunta po sa libingan ay hindi kaluluwa. Amen po ba? Wala hong kaluluwa sa libingan. Ang kaluluwa po natin, our soul, when we die, ay mag-undergo ng judgment ni God. Kung tayo po ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus, pupunta ang ating kaluluwa sa langit.
To be absent with the body is to be present with the Lord, says Apostle Paul. Kung tayo naman po ay hindi sumasampalataya at nagsisi sa ating mga kasalanan, impyerno naman po ang bagsak ng atin pong kaluluwa. Kaya hindi po totoo yung mga nagsasabi, mga kapatid, na gumagala-gala pa daw yung mga kaluluwa ng ating mga magulang dahil o kaya ng ating mga mahal sa buhay kasi meron pa silang unfinished business. O kaya naman po, sumasanib daw yung mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay sa mga butterflies o paru-paro. No, wag niyo papatayin, si lolo ko yan. Si lolo ko yan. Hindi po totoo yun. O kaya naman, meron pa daw 40 days ang isang namatay para manatili dito after that, pupunta na siya sa kanyang, o susunod na siya sa inaw. Kaya nga sabi, don't follow the light. Yun po yung mga superstition, pamahiin lamang at wala siyang basis sa Bible. Ang klaro po sa Bible, kapag namatay ang tao, is either heaven or hell. Ang sabi sa Hebrews 9:27 at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, ano po pagkatapos? 40 days. Hindi ho. Purgatory. Hindi po. Pagkatapos ito ay ang paghuhukom. 5 seconds after you die, you will be before God to judge you. So maliwanag sa Bible na ang kaluluwa natin ay either sa langit o impyerno kapag namatay tayo. Hindi po kaluluwa ang pupunta sa libingan. Ayun po na pupunta sa libingan, mga kapatid. Yung katawan mo. Yung physical na katawan mo. Kaya po, nasabi natin na pinatutungkulan ng Panginoon Jesus in verse 28 ay ang physical na muling pagkabuhay. Physical resurrection. Ito po ay matibay na talata, mga minamahal, laban doon po sa mga naniniwala sa tinatawag na full preterism, na kapag daw po ang tao ay namatay, meron daw siyang ibang katawan sa langit na sasaniban ng kanyang kaluluwa at yung kanyang katawan dito sa lupa ay wala ng kabuluhan, iiwan na lang po ito. Yan po yung teaching ng full preterism sa resurrection. Ang tawag po doon, mga kapatid, ay hindi resurrection sa aking palagay. Ang tawag po doon ay reincarnation. Di po ba ganun ang reincarnation? Sasanib yung kaluluwa mo sa ibang katawan. At ang Bible ay hindi nagtuturo ng reincarnation. Ang turo ng Bible ay resurrection. Kung saan ang dating patay physically ay muling bubuhayin physically. Ang ating physical na katawan na nasa libingan isang araw mga minamahal ay bubuhayin muli. At kailan po yun mangyayari, mga kapatid? Ito daw po ay mangyayari sa hinaharap kapag naririnig na po natin ang tinig ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagparito. Paano ko po nasabi na ito'y mangyayari sa hinaharap? Verse 28, ang sabi, dumarating ang oras. Future. Meaning, hindi po ito nangyayari sa panahon ng ating Panginoong Hesus o maging sa panahon po natin ngayon, yung physical resurrection. This will happen in the future. Ito po'y nangyayari pa lang sa when Christ comes back. According to 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 to 18, sapagkat kung tayo ay nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman nagtutulog ang mga nangatutulog o yung mga patay kay Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Di ba? Mauunang ma-resurrect yung mga patay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mga buli. Kailan po magre-resurrect ang mga patay physically? When Christ returns. Sa muling pagbabalik daw po ng ating Panginoon Jesus, kasabay ng isang sigaw at tinig ng arkanghel at ng pakakak, ani Apostol Pablo, mabubuhay ang mga patay. And that will happen in the future.
Taliwas po ito again, sa sikreto daw ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. O kaya naman ay nangyari na daw po ito nung winasak ng ating Diyos through Roman Empire ang Temple ng Jerusalem noong AD 70, which is maliwanag na hindi pa po nangyayari ang resurrection doon. Na sinasabi din ni Apostle Paul in 1 Corinthians 15. So ito po ay mangyayari pa lang sa hinaharap sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Now, ano po ang mangyayari sa muli niyang pagparito? Verse 29, last verse. At sabi, at magsisilabas. Saan po magsisilabas? Sa context, yung mga nasilibingan, in verse 28, sila po ay magsisilabas mula roon. In other words, they will be resurrected. At ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsisigawa ng masama ay pagkabuhay na maguli sa paghatol. Dito nabasa natin ng physical na muling pagkabuhay o yung tinatawag na physical resurrection ay mararanasan po pala lahat ng tao. When Christ returns, everybody, all people will be resurrected. Mananampalataya man o hindi, mabuti man o masama, sa muling pagbabalik ni Kristo, pero of course, sa mga aabutan niyang buhay pa, yung mga nagsisigawa daw ng mabuti, those who are doing good works pertaining sa mga believers, which is the fruit of their true faith, sila po ay namumunga ng mabubuting gawa, makakaranas daw po sila ng pagkabuhay na muli sa buhay, kung saan magkakaroon sila ng glorified body. Maluwalhating katawan na binabanggit ni Apostle Paul in 1 Corinthians 15:35 and following, and Philippians chapter 3 verse 21. Yung mga nagsisigawa naman ng masasama o pertaining to the unbelievers na nagtatampisaw sa kasalanan, sila din daw po ay bubuhayin, ngunit sila ay bubuhayin muli sa paghatol or for judgment. Meaning, parehas pong magsasama muli ang kaluluwa at physical na katawan natin sa huling araw. Hindi po ito wala lang. There will come a time when Christ returns, they will be reunited. Ang mga mananampalataya po na tinatawag ditong gumagawa ng mabuti ay bubuhayin muli at titira sa new heaven and new earth. Bagong langit at bagong lupa na sinasabi in Revelation 21. While yung mga taong hindi mananampalataya ay mabubuhay din po sila, pero sila po ay bubuhayin muli sa paghatol at itatapon sa nakasama ni Satanas sa ikalawang kamatayan na tinatawag na impyerno in Revelation chapter 20. Kaya sa hell, hindi po mga espiritong lumulutang-lutang na nandun. Mga kanitong katawan. Ang problema, hindi na mamatay. Gusto mo lang mamatay sa hirap na nararanasan mo, kaso ayaw mong mamatay. And ayun po yung lugar. Hindi ko lang maintindihan yung mga tao. Bakit ayaw nila tumakas mula sa kapahamakan iyon? Napakatinding paghihirap na walang hanggan, na tanging si Jesus Christ lamang po ang daan para makatakas sila doon. Isang araw, mga kapatid, sa ayaw mo at sa gusto, maalala mo ang sinasabi kong ito sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng huling pakakak, maririnig natin ang boses ng arkanghel at ating ang araw ng paghuhukom. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, nakahanda ka na ba sa dakilang araw na iyon? What if mamaya? What if after nito, dumating na ang ating Panginoong Jesus? Nakasisigurado ka ba na ikaw ay bubuhayin niya para sa buhay na walang hanggan, to receive your glorified body, or ikaw ay bubuhayin para hatulan ng walang hanggan kasama ni Satanas sa impyerno? Mga kapatid, sa impyerno hindi bossing si Satanas. Masyado tayong cellphone natin yan eh. Masyado tayong napamali yung ating isip tungkol sa image ng hell. No. There will come a time na even si Satan paparusahan sa hell. So nakasisigurado ka na ba sa araw na iyon? At alam niyo mga kapatid, kung hindi pa mapalad ka kasi binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos ngayon, habang buhay ka, hindi natin alam eh. Ito yung araw ng pagliligtas. Binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon ngayon
tatalikuran mo na ang iyong mga kasalanan at sumampalataya ka na ng totoo, ng buo mong puso sa ating Panginoong Jesus. Sabi sa John 5:24, let me read this. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi napapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Gusto mo bang maranasan to, kapatid? Na ano man ang mangyari sa iyo, mamatay ka man ngayon, abutan ka man ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, you will not be afraid if you put your trust on the solid rock. Yun yung ating inaawit kanina. And if you are here, mga kapatid, at naglaga ka na ng pananampalataya kay Jesus, ikaw ay sumampalataya na, I want to encourage you. Lahat po ng hirap, lahat po ng pasakit, lahat po ng kalungkutan, pag-iiyak na nararanasan po natin ngayon, ay may katapusang lahat. May katapusang lahat. Sa muling pagparito ni Kristo, our blessed hope, tayo po ay muling bubuhayin mula sa mga patay. I-focus mo yung iyong mga mata, kapatid, sa glorious hope na iyon and not in your present circumstances. At ikaw ay magkakaroon ng lakas ng loob. Praise be to God. Let's stand up and let's pray.